Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Daniel, taga-probinsya, isang mechanical engineering student. Panganay ako sa aming magkakapatid. Ang tatay ko ay isang army captain. Dito rin lang sa probinsya namin ang kanilang kampo at ang kanyang destino. Tito Makoy, nagsimula ang aking kalukuhan. Kalukuhan na kung maituturing ko ito. Ngayong college na ako, hiwalay na sa aming pamilya. Kasi sa lungsod ako nag-aaral at tumutuloy sa isang boarding house. Ang bayan namin Tito Makoy hindi naman kalayuan sa lungsod, pero mas makakatipid kung tumuloy ako sa boarding house kaysa sa araw-araw akong uuwi sa amin. Masyadong mahal ang pamasahe. Tito Makoy, bilang isang estudyante, hindi talaga maiiwasan ang paminsan-minsang nawawalan ako ng budget. Hindi naman kasi kalakihan ang sahod ng papa ko bilang isa lang na army captain. Nagumpisa ako sa aking kalukuhang ito Tito Makoy dahil na rin sa impluwensya ng isa kong kaibigan, yung kasabay kong nag-i-exercise sa fitness gym. Siya si James. Si James, magandang lalaki, maganda ang katawan siyempre. Siya ang naka-impluwensya sa aking pasukin ko ang trabaho ng parang escort na rin Tito Makoy. Sabihin nating private service provider ako dito sa lungsod. Sa aking ginagawang ito, kumikita ako ng allowance, dagdag na allowance ko at panluho na rin Tito Makoy. Si James nga talagang magaganda at mga signature brand ang lahat na gamit niya sa katawan. Ito'y dahil na rin sa kanyang pagpa-private service dito sa lungsod. Sa aming trabaho ngayon ni James, nagagawa ko rin Tito Makoy na paminsan-minsan makabili ako ng medyo mamahaling gamit. Nagdiwang ng kaarawan ang papa ko, kailangan kong umuwi sa amin. Gabi na nang dumating ako sa bahay namin kasi umuwi ako pakatapos ng last period ko sa pamantasan. Pagdating ko sa bahay namin, iilan lang naman ang mga bisita ng papa ko, yung mga malalapit lang na kaibigan niya. Alam niyo po, kahit na malapit lang sa kampo ang bahay namin, hindi naman kalapitan talaga, pero pwedeng walking distance lang. Pa, happy birthday po. Ito ang bati ko sa papa ko kasabay ng pagyakap ko sa kanya. Pare, ito nga pala yung panganay ko, si Daniel, mechanical engineering student dyan. Daniel, ito si Tito Sebastian mo, kaibigan ko yan. Yan ang pagpapakilala sa akin ng papa ko sa kanyang kaibigan na si Tito Sebastian. Magandang gabi po, Tito. Ito naman ang pagbibigay galang ko sa kaibigan ni Papang si Tito Sebastian. Magandang gabi rin sa iyo, Daniel. Naku pare, mukha yatang mana sa iyo ang anak mo. Ito ang bati sa akin ni Tito Sebastian, kasunod ng kanyang biro sa papa ko. Ngumiti lang ang papa ko sa kanyang berong iyon, Tito Makoy. Naku paring Basti, turuan mo nga itong anak ko kung paano sumunod sa mga yapak mo. Yung yapak mo sa bilis pagdating sa mga chicks. Ito Tito Makoy ang pabirong wika ng papa ko kay Tito Sebastian. Naku naman pare, yang ganyang itsura ba naman ng anak mo manang-mana sa'yo? Hindi na yan kailangang turuan pa. Kasi siya na mismo ang lalapitan ng mga chika babe. Sigurado yan. Yan naman Tito Makoy ang sagot ni Tito Sebastian sa papa ko. Umupo ako sa lamesa ni na papa at Tito Sebastian kasi pinaupo ako ng papa ko. Ito kasi Tito Makoy ang style naming mag-ama ngayong binata na ako. Ito'y para kung may dumating na bagong bisita ang papa ko, ako ang kaharap ng kanyang mga kaibigang kaharap na niya. Tapos ang papa ko aasikasuhin ang bagong dating na kanyang bisita. Hindi nga nagtagal Tito Makoy, dumating ang kanilang brigade commander. Nagpugay lahat, ang papa ko, si Tito Sebastian at ang ilang mga kasamahan nila. Ang papa ko naman syempre nagkandara pa sa pag-aasikaso kasi yung kanilang brigade commander ang dumating. Ako ang naiwan sa lamesa nakaharap ni na Tito Sebastian. Sa aming pag-aharap na ito ni Tito Sebastian, napatingin ako sa kanya Tito Makoy. Maganda ang kanyang katawan, defined ito ng kanyang suot na t-shirt.
Nakasibilyan lang kasi silang lahat na nandito sa bahay. Tapos ang smart ng kanyang pagkakaupo. Tigasin na tigasin, makisig na makisig itong si Tito Sebastian. Kaya nga siguro nagbibiro ang papa ko, naturuan raw ako kung paano magiging mabilis pagdating sa mga chika babe. Ang itsura ni Tito Sebastian ang tipong habulin talaga ng mga babae. Pero Tito Makoy, sa tagal ng aming paghaharap at pagkikwentuhan ni Tito Sebastian, kung ilang bisis ko siyang napansing palihim na nakatitig sa akin. Pag napapatingin ako sa kanya na mahuhuli ko siya, mabilis niyang binabago ang kanyang paningin. Ang akala niya siguro, Tito Makoy, hindi ko siya napapansin. Tila yata, Tito Makoy, gumagana na sa akin ang kakayahang makaamoy. Alam mo na po, sabihin nating maamoy ko yung mga taong nasa mundong ginagalawan ko. Isang araw may booking ang kaibigan kong si James, 2 kliyente raw. Ang isa sa kanya at ang isa naman ay ibinigay niya sa akin. Ang 2 kliyente ay hindi magkakilala pero nagawa ni James na makumbinsi ang bagong kliyente niya kung saang hotel mag-check-in. Para raw kung sakaling may problema, naroon din siya. Ang bagong kliyente ang ibinigay sa akin ni James. Masaya akong papasok sa silid ng hotel dahil nga sa meron akong kliyente. Kinakailangang ma-impress ko ang kliyenteng ito. Pero Tito Makoy, pagpasok ko sa silid, laking gulat ko at nagkagulatan kami pareho ng kliyente. Tito Basti, Daniel, anong ginagawa mo rito? Yan ang gulat na tanong ni Tito Basti sa akin. Bilang sagot niya rin sa pagkagulat ko nang makita kong siya pala ang kliyente. Ikaw Tito, kliyente ko. Alam niyo po, akala ko kung sino, ikaw po pala. Ito ang wika ko kay Tito Basti. Tito Makoy, nakita ko si Tito Sebastian, namumula-mula ang mukha, tapos pinagpapawisan. Hindi ito mapakali kasi booking na booking ko siya. Kaya naman ako na mismo ang nagpakalma sa kanya. Nako Tito, wag po kayong mag-alala. Lihim natin ito at wag na wag niyo pong sasabihin sa papa ko na ginagawa ko ito. Please lang Tito, ayokong malaman ito ng papa ko kasi babarilin ako noon. Iyan Tito Makoy ang kunwari pakiusap ko kay Tito Basti. Sakalang nakita kong medyo nakampante na itong si Tito Sebastian. Ano ka ba naman Daniel? Ako nga ang dapat makiusap sa'yo kasi akalain mo na lang anak ka ng kaibigan ko. Yan Tito Makoy ang sagot at pakiusap rin ni Tito Sebastian nang sabihin ko sa kanyang huwag na huwag sasabihin sa mga magulang ko. Alam mo Tito, huwag po kayong mag-alala kasi lihim na lihim natin itong dalawa. Ito ang paniniguro ko kay Tito Sebastian. Tito Makoy, dahil nga sa ito ang trabaho ko, tungkulin kong maging palagay ang kliyente, ako na mismo ang unang gumawa ng hakbang. Wari ko'y tuluyan nang nawala ang pag-aalinlangan ni Tito Sebastian. Hindi na mapigil ito sa kanyang ginagawang panunuyo sa akin. Kanina ako ang nag-umpisa ng panunuyo pero ngayon siya na ang nanunuyo sa akin. Nag-uusap kaming dalawa ni Tito Sebastian. Tinanong niya ako kung bakit ko raw ginagawa ang pagbibigay ng pribadong serbisyo. Ako naman Tito Makoy, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko na hindi talaga ito alam ng papa ko at ng mama ko. Ginagawa ko ito para pandagdag allowance at panluho na rin. Tito Basti, sana wag po kayong magalit sa akin. Magjowa ba kayo ni papa? Iyan Tito Makoy ang walang kagatol-gatol na tanong ko kay Tito Sebastian. Pasaway ka naman Daniel. Paano naman sumagi yan sa isip mo? Di tinapunan ako niyan ng granada ng papa mo. Yan ang sagot niya sa akin Tito Makoy. Tito Basti, yung totoo po, magjowa ba kayo ng papa ko? Yan Tito Makoy ang pangungulit ko talaga kay Tito Sebastian.
Sira ulo ka talaga, Daniel. Anong gusto mo? Tadtarin ako ng machine gun ng papa mo at saka pasabugan ng granada? Yan, Tito Makoy, ang mariin na pagtanggi ni Tito Sebastian sa tanong ko kung may relasyon sila ng papa ko. Ang alam talaga pala ng papa ko tuwing maririnig niya kay Tito Sebastian na meron siyang ka-eyeball, chicks ang aaybulin ni Tito Sebastian. Hindi alam ni papa na lalaki ang ka-eyeball at ngayon nga ako ang ka-eyeball ni Tito Sebastian. Itong si Tito Sebastian, taga-ibang probinsya, dito lang nakadestino sa amin. Meron pala siyang asawa at may isang anak pero hiwalay siya sa kanyang asawa. Ang kanyang anak sinusuportahan niya. Nung sabihin niya yun sa akin, Tito Makoy, hindi ko na siya tinanong kung bakit naghiwalay silang mag-asawa kasi parang alam ko na ang dahilan. Dahil sa nabunyag sa akin ang lihim ni Tito Sebastian at pareho nga kami nasayahan sa aming unang pagtatagpo, halos linggo-linggo na kung magkita kami ni Tito Sebastian. Ako naman, Tito Makoy, tuwing tatawag sa akin o kaya magtitek si Tito Sebastian para magkita kami, meron na ring pananabik sa aking pakiramdam. At sa aming pribadong oras, bibing-bibi ako ni Tito Sebastian. Hanggang ngayon, Tito Makoy, patuloy kami sa aming lihim na relasyon ni Tito Sebastian. Nagkikita kami sa hotel, paiba-ibang hotel ang aming pinapasukan. Ako naman, nag-i-enjoy din ako sa aming relasyon. Buwan-buwan binibigyan ako ni Tito Sebastian ng allowance ko raw. Alam niyo po, kahit na ayaw kong tanggapin, pero talagang namimilit itong si Tito Sebastian na magbigay sa akin. Hindi ko lang alam, Tito Makoy, kung yun ay talagang gusto niyang magbigay o kaya pantakip niya sa akin para hindi malaman ni Papa ang lihim namin. Pero sinisiguro ko rin naman sa kanya na ang sekretong ito ay sekreto naming dalawa pareho. At dahil nga sa permanenteng nagkikita na kami ni Tito Sebastian, tumigil na rin ako sa pagtanggap ng mga private booking para sa mga pribadong serbisyo. Ito, Tito Makoy, bilang konsiderasyon ko na lang kay Tito Sebastian. Sa kasalukuyan, seryosong relasyon na yata ang meron kami. At kung nagkakataon na busy sila, hindi kami nagkikita, sa susunod na magkikita kami, pareho kami sabik na sabik sa bawat isa. At tuwing magkikita kami ni Tito Sebastian, palaging magdamag yan na magkasama kami sa hotel. Minsan nga, Tito Makoy, magdamag at maghapon pa. Ayon kay Tito Sebastian, hindi siya tutol na pagdating ng panahon, mag-asawa ako at bumuo ng aking sariling pamilya. Ngunit ang tanging pakiusap niya lang sa akin, kahit raw magkapamilya ako, sana magpatuloy kami sa aming lihim na ugnayan. Ngayon, Tito Makoy, nasa 5th year na ako ng mechanical engineering course na aking kinukuha. Pangako sa akin ni Tito Sebastian, pupunta raw kami ng Palawan kapag graduate na ako. At pagdating pa sa licensure exam, kung pumasa ako, magbabakasyon muli kaming dalawa sa isang lugar bilang regalo niya sa akin. Alam niyo, Tito Makoy, kung matuloy man ang plano naming pagbabakasyon ni Tito Sebastian, ang pagbiyahe namin sa ibang lugar, alam ko na ngayon pa lang kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Hindi nila malalaman na si Tito Sebastian ang kasama kong magbabakasyon. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po mapili nyo at maraming salamat sa pagbabahagi mo dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Daniel. Maraming salamat, Daniel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, dito sa kwento mo, nakikita ko na sinunod ni Tito Sebastian mo ang pakiusap ng papa mo, naturuan ka para sundan ang yapak ni Tito Sebastian mo. Ayan nga, tinuturoan ka na kasi sabi mo sa akin, sabi mo dito sa sulat mo, mas magaling sa'yo si Tito Sebastian mo. Ingat lang ng kaunti at pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral at sana pagdating ng licensure exam, pumasa ka. Siya nga pala, Daniel, dahil alam mo naman na re-upload ito at yung original na upload nito ay
ginawa ko noong 2024. Nabanggit mo noon na nasa 5th year ka na ng mechanical engineering at nakalipas na ang isang taon. Paki-update mo nga kami kung ano na ang nangyari, kung kumuha ka na ba ng licensure exam at natuloy na ang inyong pagbabakasyon ng iyong Tito Basti. Sana nga natuloy yung pagbabakasyon nyo, syempre, kasi ang wish namin, sana kumuha ka na ng licensure exam at nakapasa ka. Paki-update mo nga kami kung nakapagtapos ka na ng mechanical engineering. Sa muli, maraming salamat. Mga kaibigan, bago ang ating shoutout, alam nyo naman, re-upload lang ito, ngunit ang original na upload nito walang shoutout. Di pa tayo nagsa-shoutout noon. Ngayon, meron ng shoutout. Siya nga pala, ang suspension ng monetization nitong ating channel ay hanggang November 30. Kaya siguro alam nyo na ang mga re-upload na ginagawa ko ay para i-re-upload yung mga kwentong uploaded na, ngunit ayon sa community guidelines ng YouTube, yung sinasabi nilang may mga portion raw na sexually gratifying. Kaya yan ang ginagawa ko, nagre-re-upload. Inaalis ko lang yung mga portion na ayon sa YouTube hindi pasado sa community guidelines. Ngayon sa ating shoutout, gusto kong i-shoutout muna ang ating kapatid na si Severino Pabo. Seb, maraming salamat. At shoutout din kay Boy Robles. Maraming salamat, Boy, sa tuloy-tuloy na pakikinig. Siyempre ang ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Shoutout sa iyo, Tino. Maraming salamat. At ang ating kapatid na si Ricky ng Aloha State of Hawaii sa USA alias Top Gun 1968. Maraming salamat sa iyo, Ricky. At si Angel Pasyon na pareho kayo ng probinsya, nag-reply, actually binati ka sa comment section noong sinusundang upload nito, yung kwento ni na Melo. Basahin mo lang ang mga comments doon sa sinusundang upload nito. Makikita mo doon ang pagbati sa iyo ni Angel Pasyon. Sa inyong dalawa, Angel Pasyon at Ricky, maraming salamat at shout out sa inyo. Ang isa pang kapatid natin si Jake Mahirap. Yan ang pangalan niya, Jake Mahirap ng San Pedro, Laguna. Jake, maraming salamat at shout out sa iyo. At shout out na rin sa ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna. At gusto kong humingi ng paumanhin sa ating kapatid na si Timothy Gonzales ng Bulacan. Kasi doon sa request niya sa akin na shout out sa recent upload na nalampasan ko yung kanyang pangalan. Hindi ko siya na shout out. Kaya sorry sa iyo, Tim, at maraming salamat sa pangunawa. Pasensya ka na talaga. Ang nangyari kasi habang nag-voice over ako, biglang may kumatok sa gate nitong bahay. So kinakailangan kong tumigil at buksan, tingnan yung tao. Ngayon pagbalik ko, yun, nalampasan ko na si Timothy Gonzales. Shout out sa iyo, Tim, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. Ganyan po mga kaibigan, pag na hindi ko na shout out kayo na nagpapa-shout out, nalampasan ko, yan, sitahin nyo ko. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alangan. Sitahin nyo ko pag nakalimutan ko kayong i-shout out. Walang problema yan. Sa muli, Timothy Gonzales ng Bulacan, maraming salamat sa iyo, Tim, at sana ingat palagi, sana nasa mabuting kalagayan lahat kayo ng mga nakikinig na mga kasamahan ko dito sa ating channel. Meron tayong bagong kasamahan dito, i-shout out ko siya. Bago lang siya sa ating samahan, ang sabi niya sa akin, bago siyang subscriber at tuloy-tuloy na ang kanyang pakikinig. Norma Kidilig, ang kanyang handle name, Norma Kidilig 2902. Tama ba, Norm, yung pagbigkas ko ng apelyido mo? Kidilig? Sabi mo nga sa comment section nitong upload na ito. Sa muli, Norman Kidilig, shout out sa iyo at maraming salamat. At ang ating kasamahan sa New York, USA, nasa Big Apple, si Chris Concepcion. Maraming salamat, Chris, shout out sa iyo. At
Si Chris Concepcion nga pala, bumabati kay Filmer Borromeo. Si Filmer Borromeo ay kasama natin sa hinahanapan natin ng forever sa Team B. Kaya kung nakikinig ka, Filmer Borromeo, yan, may pagbati mula kay Chris Concepcion. Maraming salamat, Chris, sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. At syempre gusto kong i-shout out ang ating kasamahan. First time niyang magpa-shout out dito sa ating kwentuhan. Shout out kay Eastern Trench 48 ng California, USA. Ang kanyang handle name ay Eastern Trench 48. Ayon pa kay Eastern Trench 48, baka raw sa mga darating na araw mag-share din siya ng kanyang kwento. Maraming salamat sa iyo, Eastern Trench 48. Asahan mo na pag nag-share ka ng iyong kwento, yung identity mo, hindi talaga yan malalantad. Tagong-tago yan. Yan ang number one na ino-observe ko dito sa ating kwentuhan. Para sa mga nagpapadala ng kanilang kwento, ay talagang lihim na lihim, tagong-tago ang kanilang identity. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Eastern Trench 48. At batiin na rin natin ang ating mga kasamahan na nakikinig dyan sa California, USA at sa lahat ng mga kababayan nating nasa Tati. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre po ang ating kasamahan sa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Shout out sa iyo, Adon Adon Vlogs. At ang ating muling kasamahan dyan sa Al-Khobar at Dammam, Saudi Arabia, si Teddy Arasola at ang kanyang buong tropa. Kasi ang pagkakaalam ko, ang buong tropa ni Teddy Arasola, sa kanyang mga kasamahan niya ito sa trabaho, nakikinig sa atin. Kaya sa inyong lahat, sa inyong tropa Teddy Arasola, shout out at maraming salamat. At ngayon, ang aking babasahin sa ating hinahanapan ng forever ay ang Team B. Sa mga nakikinig, ngayon palang nakikinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalan po na aking babanggitin, naghahanap sila ng forever na karelasyon, kapartner, kaibigan. Paki-connect po sa kanila. Sila ay sina Robert Merapuente, Alfred TV 888, John M7V. Siya nga pala, kung nakikinig si Alfred TV 888 at si John M7V, pakilagay nyo nga yung pangalan nyo, hindi para yung pangalan nyo talaga ang sinashoutout ko, hindi yung handle name. At ganun din, naghahanap ng forever si John Inglaterra. At ang Oragon, si Alvin Santiago, naghahanap rin ng forever. Rodney Kerobin, JP Chulipa at si Filmer Borromeo. Sa muli po, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload ang inyong pagnanais na ma-shoutout para siguradong mabasa ko ang inyong comment. Huwag doon sa mga lumang uploads na, kasi kung nasa lumang upload na, malakas o malaki ang posibilidad na hindi ko yan mabasa, hindi ko kaagad mabasa. Basahin ko man, i-shoutout ko man kayo kung baga sa pagkain, lamig na. Kaya pakisulat sa pinakahuling upload. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, ingat palagi at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas.